Hey there, lovies! Ito na nga ang part 2 ng aming quick Tagaytay trip ni Carlo. Ano nga bang ganap namin dito? So let's go! Hi guys! Welcome to our vlog! At ayun na nga, after ng napakahabang biyahe at since maaga naman kami nakapag-check-in, umidlip na muna kami para may energy at makapagpahinga na rin. Dahil parehas nga naman kaming puyat, dahil parehas naman kaming galing trabaho nung madaling araw niyan. Syempre, pagkagising, nagbihis na nga rin kami agad ng pan-swimming dahil baka masayang din ang binili naming swimming pool ticket kung hindi naman namin magagamit at balita ko nga may heated pool sila dito. So, as a trentahin na, excited naman na ako. Yung pool area nga nila nasa kabilang side pa ng property. So, around 5 to 10 minutes walking din. Grabe nga yung tirik ng araw nito. Around 3 PM ata to pero hindi mo naman ramdam yung init dahil alamig pa din ang hangin at ang sarap-sarap maglakad kapag ganito ba naman yung ambience, diba? Nagkakwentuhan nga kami ni Carlo niyan habang naglalakad na dito sa may open area nila. Kasi sakto para sa mga bata tong area na to kasi pwede kaming mag-picnic dito, tapos maglalaro lang yung mga bata dyan, maghahabolan sila, takbuhan, ganyan-ganyan. And perfect spot din kasi ang Tagaytay for that activity dahil kahit hapon, hindi naman ganun kainit. So, andito nga rin yung tennis court at basketball court nila. And ito yung regular swimming pool nila sa labas. Syempre, hindi tayo dyan kasi yung lamig-lamig, no? Tapos yung moment na yan, ang lakas din ng hangin. Bilib nga kami sa mga batang kaya mag-swimming dyan eh. Pero before tayo mag-swimming, pumunta muna kami dito sa my clubhouse receptionist nila para mabigay yung ticket namin in exchange ng band para makapag-login na rin, ganun. Tinas nga rin muna ni Carlo dyan yung tubig. Paapa nga lang ang nailoblob, hindi na niya kaya. So, doon talaga tayo sa may heated pool para mas relaxing. Karamihan nga rin ng tao nandito sa loob. Siguro, nilalamig din sila dun sa labas. Pero may pailan-ilan pa rin naman na nagsiswimming pa rin dun sa labas. At nagpapanggap pa nga ako dyan na marunong ako mag-swimming. Akala mo hindi graduate ng cruise line services no? At least, kahit papano, naipasang awa ko naman yung swimming subject ko nung college. Sweet-sweetan pa nga kami dyan. Akala mo naman me at di ang tawagan. Ay, yun pala naman talaga yung tawagan namin. Pero, kidding aside, nag-uusap nga kami niyan na ang boring pa na mag-swimming nang walang kasamang bata, no? Since hindi naman kami ganun kagaling mag-swimming parehas, wala kaming magawa. Palutang-lutang nga lang kami dyan. Unlike na kapag kasama sila Kali, may kalaro pa kami. Halos 2 oras nga lang ang tinagal namin dyan sa swimming pool, na boring na rin kasi kami. At kailangan na rin kasi namin magpatuyo ng onte dahil nakalimutan namin magdala ng pamalit na damit. May CR naman palang maayos dito na pwedeng magbanlaw. And bawal naman pumasok sa building nang nagtutulo ka pa, diba? Kaya dahan-dahan lang kami naglalakad niyan kahit sobrang lakas ng hangin, ang lamig-lamig. Para kapag dating ng building, medyo hindi na kami basang-basa. Luckily, hindi naman na kami sinita ng guard at nakaakyat naman kami sa unit. Dito pa lang ang ganda na talaga ng view. Lalo naman dito, mas kita mo pa nga yung taal dito kaysa sa picnic roof. Tapos, ang dami pang tao palagi dun. Hindi ka makakapag-moment. Sakto nga lang din yung balik namin sa unit kasi nakabalik kami mga around 6 PM na rin. So, sakto lang. Naligo na muna kami, then nag-ayos lang ako ng konti kasi sa baba na rin kami kakain. Kasi sakto, parehas kami nag-crave ng sangyup and sa baba lang nitong building may sangyup so hindi na kami lalayo. Hindi lang rin naman sangyup ang option dito. Marami rin namang ibang Marami din namang ibang restaurant na available and kung gusto mo ng mga bulalo or mga tapsi, sa tapat lang ng building andun yung Leslie's and JT's. So, ang dami talagang options. Ayan, fight na agad. Pagkaupo pa lang, luto na agad para makarami. At ayan, taob na. Hindi pa nga kasama yung ibang plates pa dyan kasi kinuha na nila yung iba. After kumain, maglalakad sana kami papuntang 7-Eleven. Kaso di ko na talaga kaya yung lamig. Lakas din kasi nung hangin that time. Kaya umakyat na rin kami agad. Bibili lang sana kami ng cup noodles pero feeling naman namin hindi na namin kailangan dahil sa sobrang kabusugan. At sa sobrang lamig nga, ang sarap na lang talaga magbalunbon sa comforter. At wala pang ang 5 minutes, bugs.
Tingnan nyo, tulog na agad yung kausap ko. Wala na akong kausap. At ayun lang muna for today. See you sa part 3. Last na yun, promise. Bye!